Hilux Upgrade Part 2. Mag-start tayo sa fuel consumption. Dito sa Unioil ako nagpapagas. Full tank method yung gagawin ko para medyo accurate yung test. Odometer yung basis para walang dayaan na magaganap. 12,361 kilometers. Hindi ko lang sure kung okay or maganda yung makukuha na fuel consumption. Kasi laging babad sa traffic dito sa location ko. City driving to na mas madami yung traffic. Ipapa-full tank ko na ulit. Pero nafe-feel ko na hindi okay yung fuel consumption. Kung mapapansin nyo, may konting na bago. Pero mamaya na natin pag-usapan. Full tank na ulit, naka 25.95 liters. Yung total distance, nasa 12,561 kilometers. Bali, 200 kilometers yung total travel distance. Divided by 25.95 liters. 7.7 kilometers per liter. Mababa yung 7.7 kilometers per liter. Hindi ako satisfied, kaya uulitin ko na lang pag okay na yung daan dito sa location ko. Nag-decide na din ako na alisin na yung fashion bar para mas clean look. Sakto naman na may available sa FB Marketplace. Original Toyota bedliner din tong pinalit ko para okay yung fitment lalo na sa bed hook. Thank you kay sir, dumayo pa sila dito from Cavite to Pampanga. Pinatanggal ko na lang sa shop tong fashion bar at bedliner. Ganito na yung looks niya ngayon. Parang back to stock. Hindi naman ako expert, pero kung plan nyo magpalit ng wheelset, check nyo yung weight ng wheels. Hindi ko na natimbang to, pero based sa internet, nasa 25 pounds each. Yung tires naman, nasa 56 pounds each. Kung i-convert in terms of kilograms, nasa 36.7 kilograms. Pero i-verify ko pa rin pag na lang nag-rotate ako ng wheels. Wala na kasi yung stock wheels ko. Kaya itong spare na lang yung titimbangin ko. Ito lang yung weighing scale na meron ako. Approximately 30.85 kilograms yung weight ng stock wheel set. Bali nasa 5.85 kilograms yung difference niya dito sa new wheel set. Kaya kung may plan kayo na magpalit ng mags, check nyo yung weight. Marami na rin yung mga flow form wheels ngayon. Ito kasing 57 DRX, cast wheel pa siya. Pero mas maganda siya ng konti compare sa ibang brand na cast wheel. Kamusta po yung ride and sa steering feels? Bumigat po ba? Bumigat siguro ng konting-konti pero hindi kasi ako nanibago. Parang malapit pa rin sa stock. Di ba bumagal takbo sir? Bigat ng gulong. Pagdating sa acceleration, same pa rin naman. Ramdam mo pa rin yung low end torque. Pero yung 80 to 100 kph, medyo nabawas yung hatak ng konti. Nakakapag-overtake pa rin naman ako ng 120 kph. Boss, ilan PSI mo sa front and rear Toyo RT mo? And kamusta ride ng Jaos Battle Z, boss? Bali yung settings ko, nakaset sa 5 yung front, 3 naman sa rear. Naka 32 PSI lahat ng gulong. Sa asphalt road muna tayo. Nafe-feel ko pa rin yung road imperfection, yung small bumps. Pero mas maganda siya sa stock suspension. Mas smooth yung ride ngayon compare sa stock. Pagdating sa concrete road, yung walang asphalt, kung mapapansin nyo, bouncy pa rin yung ride, pero mas maganda yung bagsak. Nabawas na yung tigas. May mas ilalambot pa naman to, pero okay na ako sa settings ko. Satisfied naman ako sa ride ng Jaos Battle Z. Yung importante kasi sa akin yung JDM build. Gusto ko din yung pagka-lift ng Jaos Lift Spring. Hindi siya yung sobrang angat sa likod. Na-compare ko siya sa mga naka-ADA lift. Mas mataas ng konti yung mga naka-ADA lift. For comparison lang, mas smooth ride pa rin yung Navara 2020 model pababa. Kinompare ko rin yung ride dito sa Triton Athlete. Mas maganda yung ride comfort nitong Triton Athlete. Bakit sa next gen garage nyo napili magpa-lift at magpakabit ng new wheels and tires nyo? Halos tinanungan ko yung mga shop na pwedeng tanungan. Hindi ko na babanggitin yung mga name ng mga shop. Sigurado na kilala nyo rin sila. Sa pricing and availability ng parts, meron sila nung hanap ko at okay din yung price nila. Malaking bagay din yung location. In case na magka-problem, madaling puntahan. Based din sa feedback ng mga nagpa-build sa next gen, satisfied naman sila at madali kausap yung owner. Tulad nito, pina-adjust ko ng konti yung height sa front. Ginawa din nila agad. Para sa akin, eto na yung perfect stance. Mas gumanda yung tindig niya ngayon compare last time. Congrats! Isa ka na sa mga tiis ganda. At least naranasan mo at regrets na lang later. Hindi na iyan katulad dati ang driving na matulin at mabilis sa brake transmission and many more. Sa ngayon,
Wala naman akong tinitiis sa naging setup ko. Gandang-ganda lang talaga ako sa looks niya ngayon. Parang ang layo na ng forma niya compare sa stock. Ang habol ko lang talaga dito yung looks. Yung stock performance, hindi na big deal sa akin yon. Sa mga gusto magpa-build sa next gen, mag-message lang kayo sa page nila. Palike na lang and subscribe. Paalam.